Hello mga kababayan. Meron lang sana akong ipaparating sa inyo tungkol dito sa politika. Alam nyo, napakadumi talaga ng politika dito sa ating bayan, dito sa ating bansa, Pilipinas. Bakit ganon? Halimbawa, nakaupo na isang nanalo na gagawa o gumawa siya ng mabuti para sa kapwa niya, para sa mga kababayan niya. Sinisiraan, hinihila pababa. Bakit ganon? Di ba pwedeng tulungan na lang o magtulungan na lang tayo o magtulungan na lang sila? Ano ba naman yan? Ito, malapit na eleksyon na. Ito naman, marami na namang nagbabangayan sa mainstream media o kung saan mang media, social media o anumang platform ng media. Nagsisiraan, meron pa nga ang iba dyan, nagpapatayan, pimapatay si ganon para lang makaupo, makapwesto sa gusto niyang pwesto, o alinmang pwesto din na tinatakbuhan niya o gusto niyan. Kagaguhan talaga yan. Alam niyo, yung isa ring dahilan na nagpapagulo sa ating bayan o dito sa ating Pilipinas, huwag na yung sa ibang bansa, dito mismo sa ating Pilipinas. Ang isang dahilan na nagpapagulo sa atin, nagpapagulo sa tao, ito yung walang kwentang politika. Diyos ko po, napakaruming politika. Yan po ang isang dahilan kung bakit magulo ang Pilipinas. Kahit anong galaw diyan ng tao, lalo na may pwesto sa gobyerno o isa siyang leader sa gobyerno, naku po, walang kilos yan, walang ginagawa yan na walang interes sa kanyang sarili. Kagaguhan talaga yan. At saka itong media, yung mainstream media, alam nyo number one, nagpapagulo talaga sa Pilipinas. Pwera na yun sa politika. Ito talaga yung number one, nagpapagulo sa Pilipinas. Yung mainstream media, yung media, mukhang mainstream media man dyan. Yung sa tinatawag nila sa telebisyon o sa YouTube o sa Facebook o sa Instagram o sa kahit anong media. Lalo na yung mga newscaster, anchorman, broadcaster. Yan po, sila po ang number one. Nagpapagulo sa Pilipinas. Halimbawa, may isang politiko na hindi niya gusto, titirahin niya yan sa programa niya. Ito namang nanonood o nakikinig sa programa niya, kung bilib sa taong yan, hindi maniniwala siya. Nagmaniwala na siya sa sinasabi ng isang media na yan. Untag ng untag ang sama na noon ng tingin niya sa isang tao, sa isang politiko na sinisiraan ng isang media o isang anchorman o newscaster sa isang programa niya. Yun alam nyo, media, mga chismoso yan mga chismosa, inggitero, pakialamera. Yung kaso lang media, high-tech na kaya media ang tawag, naku po, pero mga chismoso yan! Chismosa. Pwera lang sa mga balita nila tungkol sa mga galito. May na-aksidente, ganyan. Pwede yan. Pero kung isipin, hindi rin nga 100% perfect ang binabalita nila kasi wala sila mismo sa nangyari doon. Dapat bago sila magbalita, mag-imbestite muna sila. O puwera na tayo dyan, balik na tayo doon sa about sa politika. Yung media, inuulit ko, yun talaga nagpapagulo sa Pilipinas. Yun talaga standard nila. Nagpapaaway lang kayo ng audience, i-interviewin si ganito, isang personalidad sa sikat na politician. Tapos pag sinabi lang ganito ganyan, titirahin naman doon nila. Pupunta naman sa kalaban, maghahanap naman nang i-interviewin doon ng parang lahat mag-away. Pero kung isipin nyo mga politiko, wala yan, nawan yan, nagkakaintindihan sila. Ito namang audience na naniniwala sa sinasabi ng iba, sa sinasabi ng isang politiko, naniwala din yung isa. Yun, nagkagulo na yung takbo ng isip ng nakikinig o nanonood. Yun na, hindi na maganda ng dahil yan sa linta na media na yan. Yun talaga number one, nagpapaaway, nagpapagulo sa aming
mga Pilipino. Abangan niyo pa po ang mga sunod kong mga opinyon, mga kuro-kuro. Kasi po dapat paalam din tayo kasi ito talaga mga politiko na to, walang ginawa kundi sarili lang nila. Magkaroon uli sila ng pwesto, kasi kapag presto na sila, naku, buhay prinsipe, buhay prinsesa sila. Libre lahat, libre lahat, pagkain, lahat, bawat galaw nila, libre yan. Kahit saan sila pumunta, libre yan. May mga sasakyan sila, sasakyan pa ng tax ng binabayad ng tax ng mga tao. Naku po, kaya maraming nagpapatayan ng dahil sa politika para magkapwesto, para makaupo dyan kasi buhay prinsesa sila, boy prinsipe sila. Yun lang po. Maraming salamat po.